Hi mga nay! Welcome po sa isa na namang late life update ng buhay ko. Alam niyo po, sa totoo lang, nawalan ako ng ganang i-voice over to. Kasi naman, natapos ko na tong i-voice over. Kaso ewan ko ba kay CapCut kung bakit hindi ko siya ma-export. Anyway, kahit ganon, wala naman akong choice kundi voice over siya ulit at mag-umpisa ulit sa umpisa. Kasi kapag hindi ko siya na voice over at hindi ko siya na-delete, sayang naman siya. Tapos wala na nga magiging storage sa mga panibagong video ko. Kaya eto na, mag-umpisa na nga po tayo. Anyway, sa video na to, maaga nga akong nagising at nag-asikaso dahil opening shift nga ako. Kailangan ko makapag-iwan ng pagkain ng mga bata at makapaggawa ng ibang mga gawain para hindi naman matambak-tambak. Kaso kahit bawasan ko, parang ganun pa rin ang nangyayari dahil nga mga bata yung naiiwan dito sa bahay. Itong araw na to ay kasama sa mga unang linggo na wala na nga si Bossing at nasa dayo na yung kanyang trabaho. Kaya naman, solo flight na nga uli ako sa pagkilos dito sa bahay. Sa ganitong senaryo nga pala, nag-uumpisa ang araw ko kapag ako ay opening shift. Bago nga pala makalis si Bossing, nanguha na nga ako nitong bigas para meron nga kaming stock dito sa bahay. At sinalin ko na nga rin dahil kailangan ko na nga rin magsaing. At habang nagsasaing, ay sinamantala ko na nga rin magtimpla ng kape at umupo nga muna sa aking tambayan. Nung matapos na akong magkape, niready ko na nga rin itong mga isda na aking mamanggahan. Ito nga pala yung kinuha ko sa ref kanina kasama ng tosino. Mga nabakaw lang din to ni Kuya Vil at masarap nga tong sabawan. Kaya naman naisipan ko na manggahan na nga lang. At habang nakasalang nga siya at inaantay ko siyang kumulo, gumagana nga yung ating pagiging multitasker. Kaya naman habang nakasalang siya, nagugas nga rin muna ako ng plato. At habang nagluluto nga ako dito, bigla akong naalala na wala pa nga pala akong sibuyas. Kaya naman nanghingi nga muna ako kila Papa. Kaya ayun, nahuli ko tuloy siya na ilagay. At nung naluto ko na nga yung minanggang mga isda, sinunod ko na nga rin lutuin itong tosino. Eto nga yung magiging almusal nila at yung mga isda naman ay sa pananghalian nila. Binilinan ko na nga lang din si Kuya Vilt na initin na lang niya yung sabaw mamayang tanghali bago sila kumain para mainit nga yung kanilang mahihigop. At dahil for the hugas ng plato ako habang nagluluto ng tosino ay ayun, muntik na ngang matusta. Pagkaluto ng tosino at matapos ko magugas ng plato, nag-give na nga rin ako para meron nga maiiwan na tubig dito sa bahay. Pagkatapos ko mapuno yung drum, gumayak na nga rin ako para maligo dahil kailangan ay mag-asikaso para makapasok na sa trabaho. Kapag nandito si Bossing, dito nga lang ako sa bahay naliligo. Pero kapag wala siya, doon nga ako naliligo sa baba para naman pag akyat ko meron pa nga rin akong dalang tubig at hindi nasaan yung tubig dito sa taas. Bago ako umalis, sumubo nga muna ako ng konti para kahit papano meron nga laman yung tiyan. At kung nakikita nyo, hindi pa nga ako nagsusuklay. Dahil habang naglalakad papasok, isa ako pa nga lang yung ginagawa. At dahil dyan, pabibilisin nga natin yung transition at pagkapasok, syempre, uwian na agad-agad.
At dahil opening shift ako, 8 to 5 nga lang yung schedule ko, kaya naman medyo na-miss ko nga yung sunset. At ang sarap sa pakiramdam na uuwi ako na meron pang liwanag. Pero dahil hindi ko nga natapos yung gawain ko kaninang umaga, to be continued nga siya ngayong gabi. Kaya naman kahit madilim na, nagigib pa nga rin ako dahil kailangan ko ang magpaikot sa washing. At habang nagpapaikot nga ako sa washing, maya-maya lang din dumating si Kuya Wilt at may daladalang isda. Nakabakaw na naman nga siya at libre na naman yung aming pang-ulam. Syempre, siya na din ang maglilinis niyan. At yung iba ay iihawin namin para yun ang iulam namin ngayong gabi. Pagkatapos naming makakain, naghanda na rin kami para matulog at fast forward kinabukasan, syempre maaga na naman tayong magising dahil opening shift pa rin tayo. At dahil nasa dayo si Bossing, nagpadala nga siya ng kaunting gagamitin namin pang budget dito sa bahay, kaya naman nakabili ako nitong mga sibuyas at bawang, pati na rin luya, at nilagay ko nga muna dito sa lalagyan. Nakabili nga rin ako ng mga talong, kaya ito nga yung lulutuin ko para pang ulam ng mga bata. Tortang talong nga yung iluluto ko dahil medyo matagal na rin akong hindi nakapagluto nito. Huling luto ko yata nito ay nung meron pa akong sariling tanim na mga talong. At buti na nga lang, dito pa ako nagluluto sa kahoy nito, kaya madali nga lang ako nakapag-ihaw. Pagkatapos ko siyang maihaw, binalatan ko nga lang din para ito'y mailuto na. At dahil tulog ba nga yung dalawang kuya, si Bunso nga muna inutusan ko para bumili ng itlog. Marunong na rin naman kasing bumili to si Bunso, kaya maaasahan na nga rin siya pagdating sa pagbili-bili sa tindahan. Pagkatapos ko makapagluto, gumayak na nga rin ako para pumasok at syempre fast forward ulit at uwian na. Ayan, kung nakikita nyo, sa mga panahon na yan ay tirik na tirik pa nga yung araw. At ngayon tag-ulan na, pero ngayon ko pa nga lang siya ina-upload. At pag uwi ko ng bahay, nagpahinga nga lang din ako. Tapos tinuloy ko na yung mga gawaing hindi ko nga natapos nung nakaraang gabi. At dahil nagdiretso nga ako sa paglalaba, wala nga tubig dito sa bahay, kaya naman nagigima muna itong 3 bulinggit. At ayun, tinawanan pa nga ng kuya. Pagkatapos silang magigib, kumain lang din muna kami ng hapunan. At ang ulam namin yung inuwi ko ang manok at yung natirang mga torta. Kapag kasi humiling tong mga batang to, hindi ko nga na nga rin tinatanggihan dahil kapag wala akong dala, nako, sandamakmak na tanong at sandamakmak na angal yung naririnig ko sa kanila. Sabagay kasi minsan na nga lang silang mag-request, pero yung totoo, malapit na talaga silang tubuan ng pakpak. Pagkatapos namin kumain, nasikaso ko nga munang linisan itong 2 bulinggi dahil kahit naligo na nga sila, pagdating ng gabi, napakadumi nga talaga naman. Pero kapag nandito si Bossing, siya na nga halos yung gumagawa nitong mga to dahil madalas gabi na nga akong umuwi. Pagkatapos ko silang malinisan, naglaba nga lang ako ng aking uniform at dinryer ko na rin para maisampay at matuyo nga kinabukasan. Dahil opening shift nga ako at dalawa lang yung aking uniform, kailangan nga wash and wear siya. Pero kahit dalawa na nga yung uniform na yan, madalas talaga nagkakatamaran pa rin maglaba, kaya buti na lang talaga meron akong dryer. At syempre, oras na nga rin para matulog at magpahinga, kaya naman fast forward ulit tayo kinabukasan. Maaga
ka nga uling nagising at nagkape dahil ngayong umaga kailangan ko nga magbanlaw. Syempre, 2 gabi na yung mga damit na yun kaya kailangan namang banlawan. Nagkape nga muna ako bago bumaba kasi para hindi malamigan ng aking chat. At eto, fast forward na nga din at nagsasampay na nga ako. Hindi ko nga kinukuha ng lahat kasi naman pag kinuhanan ko at binidyohan ko nga, bawat galaw ko ay nako, hindi na ako matatapos. Hindi ko na nga rin pala dinryer itong aking mga binanlawan dahil maaga naman ako nagsampay at maganda naman yung init ng araw, yung mga araw na to. Pagkatapos ko magsampay naligo na rin ako agad para maghanda pumasok at yung mga pagkain nila binilin ko na nga lang kay Kuya Vil. Marunong na rin naman kasi siyang magluto at tinatawagan ko nga lang sila kapag oras na para kumain sila. At fast forward nung nasa work na nga ako, nakihiram nga ako nitong blender dahil meron nga akong langka. Panahon kasi ng langka at palagi akong binibigyan ni Papa, yun nga lang hindi nga namin nauubos lahat. Kaya naman kesa masayang gagawin ko na nga lang siyang ice candy. At dahil wala nga akong blender, dinala ko na nga lang yung mga langka dito sa store. Dito na nga lang ako naki-blender. At dahil 8 to 5 yung shift ko, bumili na ako nitong plastic ng ice candy para magawa ko na nga. Buti na nga lang at sumakto pa yung aking mga barya na natira. At pagka-uwi ko, nilabas ko nga rin agad lahat ng mga pinamili ko. At ayan, tignan nyo yung bag ko. Parang bulsa lang ni Doraemon. Kalahin mo, nagkasya lahat doon. Yung mga pinamili ko na yan. Chocolate. Ube nga eh. At meron nga uling nabakaw si Kuya Will at inasikaso na niya na nga ring linisan para mailagay na rin sa ref. At habang naglilinis siya ng mga isda, ako naman gagawa na nga rin ng ice candy. First time ko pong gagawa ng ice candy na ganito, kaya naman tansya-tansya lang din at tsamba-tsamba lang yung aking gagawin. Ngayon, kung meron po kayong isi-share or i-comment na technique or style sa paggawa nito, pwede niyo pong i-comment sa comment section. Condensed at evap nga sana yung ilalagay ko dito. Yun nga lang, yung evap na stock ko na nasa ref, nasira na nga siya. Kaya itong condensed na nga lang yung ginamit ko. At dahil wala nga akong embudo at gusto ko nga mairaos to, kaya eto at nag-DIY nga lang din ako ng aking pang embudo. Yung outcome nga pala nito, nung natikman ko, medyo mataba. Kasi nga kulang siya sa gatas. Ginawan ko na nga lang din ng paraan para medyo tumamis at nilagyan ko nga rin yan ng konting asukal. Pero di bali na dahil first time ko namang gumawa at pangkain lang naman namin, pwede na nga yun. At dito ko na nga po muna tinatapos tong video na to. Until next video po, thank you for watching!